Nagsimula sa isa, naubos ang 5, hanggang umabot ng 15. Pagdating ng 20, hindi na makatayo. Busog, lubog na sa pagkaupo. Yan na nga ba sinasabi, hindi naman babae. Yung kaya ako tanong yun, kasi meron ako naalala ko lang, yung kaibigan ko, isa. Cheers pare. Nag-post siya, may sinabi siya patungkol sa straight, na toxic daw yung mga straight, yung mga masculinity, kayo. Anong kinatoxican sa straight? Yun yung pumasok sa isip ko. Anong kinatoxican sa straight? Ngayong naririnig kita, may inaway ba siya? May trauma ba siya? Parang gano'n lang yung iniisip ko. Pero binavalidate ko kung ano yung nakaka-toxic sa straight. So, ikaw, anong masasabi mo dun? The same way, may mga toxic din namang bakla. I won't deny that. Siguro kasi, I think that's a human tendency to generalize. Hindi naman lahat ng straight toxic. So, I'm not sure kung saan, ano yung sinasabi niya. But syempre, siguro, no wonder kung bakit ganyan mag-isip yung ibang bakla. Sa church, sino nag-preach? Straight male. Sa mga pamilya, sinong nag-Google Pay at naglalagay sa drum ng mga anak nilang bakla? Straight na tatay. Hindi ako galit. Sa mga school, sino yung mga nambubuli sa mga bakla? Ang straight male na So pwedeng doon nanggagaling yung karamihan. But it doesn't mean na toxic ang pagiging straight. It's the same. Kasi kung ganun kami, ako rin as a queer person, ganyan din ako mag-isip. Parang ang unfair yun. So most likely, may pinanggalingan siya. Oo yan, tama. I think the best way to frame it is yung tingnan mo yung pinanggagalingan niya. Hindi nagulpi siya, nabully siya, sinaktan siya. Ng isang straight. Kasi kung bakla gumawa nun, baka sabihin niya din at ang queers are toxic. No, mga ganun, yung gusto ko yung makita na kailangan natin malinawan, hindi yung parang, kumbaga, hindi tayo nagkaintindihan dahil hindi tayo nag-uusap. Sige, magbatuhan na lang tayo dito kung sino yung unang maubos. Ubos. Oo, kaya nga pag may mga ganyang generalizations, tanungin mo, saan nang gagaling yan? Ano yung karanasan mo that made you say toxic ang pagiging straight? Though may mga toxicity rin minsan sa mga ibang straight, not all. I think lahat naman ng tao, kahit straight, queer, kahit ano ka, may katoxican ka. True. And it's unfair to generalize. The same way na kami, ayaw namin ma-generalize. Excuse me. Na kasalanan lang ng isang queer people na nag-viral sa social media, nadamay kaming lahat na bakla, hindi nga namin kilala yun. Kasi mga tao akala parang mas kayo na mentality. Oo, may membership, parang frat ba kami, nakilala na yung sa napanood ko sa FB na reel. Hindi po ang LGBT community, kilala namin ng isa't isa. Hindi siya, parang the same way na kayong mga straight. May membership. Uy, straight siya, kilala mo ba ito kasi straight? Anong chapter ba yan? Oo, diba? Kaninong apply niyan? Kaya nga yung biro nung ex-partner ko, natatawa daw sila pag sinasabing LGBT community. Kasi bakit may membership ba? Kasi yun siya, ganun nag-work na at hindi lahat ng bakla magkakilala, mahilig sa pageant, mahilig sa drag, Ako, di ako nanonood ng pageant, hindi ako mahilig sa drag race. I-shop mo. And mga trip ko nga motor Bible, di ba? Bible, di ba? Di ba? Na parang bakla, mahilig mag-theology. Kaya makipag ng mga Reformed and Calvinist, parang got you. Kabisado ko yung tulip mo. Diba? Parang lahat wag tayong mag-generalize. Even us, as queer. I also hate it na, doon minsan may mga biruan talaga itong mga straight, walang taste. Minsan totoo naman. Ba't ganyan yung makeup niyan? Siguro walang baklang kaibigan to. May pagkatotoo sa iba. Pero syempre, biruan lang. Kung biruan. Pero syempre, kung i-generalize mo lahat, mali yun. The same way na ayaw namin ma-generalize sa kasalanan ng isang bakla. Pero yun nga lang, mas mahirap sa amin kasi minority kami. So kami yung mas dapat dobling mag-ingat. Saka dobling ka yun. Oo, dobling ka. Kasi onting pagkakamali, parang yung parusa 3 agad. Unlike sa straight na isa, okay na. May bumili na ba ng alak? Parang it can go out of proportion for us. And lalo na sa church namin, nahirap kami kasi nga Christian and queer at the same time. Parang paano mo i-explain yun sa mga queers and sa mga Kristiyano kung lahat sila, both sides, agit sa amin.
Actually, parang na-relate na ako sa kanya. Una sa trauma. Yung gagaling yung sabi mo nga, parang interpretation mo. Assuming na hindi mo kilala yung patayo ng tinawag yung sir, pinatayo niya. Parang siguro nagagaling siya sa trauma. Naintindihan, parang ngayon ko lang naintindihan. Kung ano kasi, prone kasi ang mga Burger? gay sa bullying eh. Diba? Hindi lang yun eh, hindi lang sa ano parang laging generous na kabaklaan kasi kaya ganyan eh, diba? Lagi na lang kinoconnect sa kanyari may pagkakamali yung ginawa ng tao. Lagi i-connect dun sa kabaklaan niya kasi so 7-Eleven, diba? Ano yung sinapay na ano? Sa amag, Sorry, kabaklaan kasi. Oo. Sabi na, akala ko may amag yung tinapay, kabaklaan pala. I mean, normal na pag-iisip. Hindi mo maisipin na amag yun. Kasi nga, colored food siya eh, di ba? Alam mo yun. Pero yung gumawa ng yung... Mali naman kasi 7-Eleven doon. Di ba? Hindi yung comment na mga di ba? Mali na yung 7-Eleven doon. Mukhang amag na. Na-represent ba kayo ng maayos? Parang ang dating mukha kaming amag. Napasama pala yung Tapos kumapalang. Tsaka yung feeling na ganito ni Sir kanina na yung before, pero lumaki po kayo sa conservative na tama na church. And bagamat transparent kayo sa inyong attraction and sexuality, nanatili pa rin kayo, nag-serve kayo maayos, sabi niyo maganda yung track record niyo. Hindi ako kumaran. So, wala po kayong ginawa na ayaw ng leaders niyo. Oo, ayun. Yeah. Exactly. Tapos din nung one time, only one time lang na napag-relationship ka, ikaw na mismo yung parang gumawa ng way na alis. Siyempre, integrity mo na rin na you cannot stay in the ministry at the same time na may relationship ka. Kasi yun ang pagkalos talaga. Then dumating sa point na nakakita ka ng church na sinasabi na hindi ka sila nag-iba. Yung biglang sobrang trauma mo, hindi ka makapaniwala talaga. Oo, totoo. Oo, ganda ng mo. Mas na-explain mo yung feeling ko doon. Too good to be true. Di ba? Parang, shit, totoo ba? Parang gusto mo muna mag-research or i-confirm kung kanino. Baka mamaya demonic nga talaga to. Ikaw mismo na di ba? Ikaw na nag-aalat, nakita mo yun. Totoo ba itong may ganun? Sobrang luwag. Actually, pwede mo siyang i-apply kasi sa yung ganong journey, di ba? Pwede mo i-apply kahit sa personal life nila parang. Ako, kasi galing din ako. Biglang ako yung naging bida, hindi naman. Hindi ako lang yun. Spotlight na sa'yo. Sa'yo mo lang. Ako, gamitin ko na ilaw. Yung parang galing ka sa isang toxic relationship or sa church. Kasi ganun din ako eh, parang naalis din ako sa church sa isang hindi malinaw na reason. Ayaw lang nila sa akin. Ano ba dyan yan? Name drop na. Ayoko nagsimula sa T eh. Sensor na lang natin. Times 4? Yari. Hindi dislike agad. Hindi, ano muna ang denomination? Pentecostal. Ayan, tama agad ha? Unang ba? Para kay Job. Kay Job tapos sa Job na. Ako naman. May parang siya, parang galing kasi ako doon. Na-feel ko rin habang ko si Sir Job na yung sabi natin, addiction. Parang pag tinanggal sa'yo yun, ano lang ng, parang kalahati ng pagkatao may nandun sa'yo eh. Kaya very traumatic, yung time na yun, traumatic. Tapos pag nakakita ka ng parang community or sabi natin grupo or tao na Alternative to na parang kapalit nung na kung saan hindi salungat sa'yo or I mean tanggap ka, parang it's too good to be true, parang sa current ko ka nalalagyan ngayon. kaya pala huling-huli mo yung kilisili ito eh. Kasi ganun nga, may ganito pa lang. I mean, So nakatapa ka na sa lupa ngayon, hindi ka na nakalutak. O nakalutak ka pa rin. Ano na nakatapa ka? Nakatapa Kasi ka. may mga ano pa rin naman eh. Bagamat, feeling ko ito yung pinaka-community na bagay sa akin. Parang, siyempre lahat naman may mga May mga toxic. backside naman na. Mga toxic. Lahat naman. Wala naman perfect na.
meron pa rin dosage na naman ang gamit ng toxicity, di ba? Hindi makakabot. Tsaka may mga konting skepticism pa rin na Bantay ka pa rin. Bantay ka pa rin. Na hindi naman ganun. Wala pa naman tayo sa langit eh. Wala. Kaya bantay ka pa rin. Wala pa. Wala pa. Pagka nakapasok lang. Kaya paggamit natin ng mga term na pagpasok, penetrate, creative na yung mga ganun na nangyari, di ba? At tinuturo sa school yan eh. Ay, ganun ba? Ba't takot kang magitin? Diba? Wala ka naman sa loob ng simbahan. Wala ka naman sa cell group. Tsaka ano naman siya, decent word naman siya, inherently good siya. Wala ka masusunan yan. Baka masarap. Masarap yun. Praise the Lord. Ang sarap ng sisig pare. Ayan lang, so, Ang sarap. parang na-feel ko rin habang nag-i-story si Sir Jones about dun sa... Nakikita ko rin yung sarili ko dun sa from church, nalipat. Tapos kahit hindi naman, sabihin natin hindi lang naman sa queer, kahit sa mga individual straight, ganyan, may mga ganyan journey din na... Ayun nga, I think talagang that's what trauma does to a person. True. Mahirap. Too good to be true. Parang, Yeah. may ganun pala. Na pag nalagay ka na sa isang healthy na lugar or Medyo- organization, parang, Ang doubt and skeptical pa rin. yun yung masakit, no? Parang kung kailan yung isang tao or organization ngayon na deserve na yung presence mo, parang hindi mo siya mabigay fully dahil traumatized ka nga dun sa past na experience. Kaya actually naging sermon point yan nung pastor namin before na maraming pupunta dito, wounded sa church, na trauma, ngayon hindi na maibigay yung best nila na dati nagagawa nila sa simbahan. So, yan. Na I think deserve naman ng simbahan ito dahil dito napapractice nyo yung faith nyo and mas malaya kayo at mas ganap kayo. Sa bagong church mo to. Oo, yung sa bagong church. Medyo tinamaan ako dun before.